Shalom sa inyong lahat. Ang pagkatakot sa Panginoon ang pinagmumulan ng karunungan. Lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos ay may mabuting pangunawa. Purihin siya magpakailanman. Awit 111, talatang Gs. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang mga kautusan ng Diyos, isang pagpapala sa iyo. Paano? Exodo. Bago tayo pumalaw, tayo manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay halaw mula sa awit 139, talatang 23 at 24. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukan mo kami at alamin mo ang mga pag-iisip namin. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin. At patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Amen. Pansyam na leksyon, isinasa buhay ang kautusan o pagsasabuhay sa kautusan. Ang ating susing talata, Exodo 20, 22 at 23. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Kayo ang nakakita na ako'y nakipag-usap sa inyo mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos na pilak na iaagapay sa akin, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na ginto. Ginamit ang salitang agapay, yung titindig sa tabi sa contemporary version ng ang salita ng Diyos. Ang pagkakasabi ay sambahin kasama ng pagsamba sa akin. Gusto ng Diyos na siya lamang ang sinasamba, wala ng iba. Panimulang salita. Ninais ng Diyos na ang kanyang bayan ay magiging una, kakaiba mula sa mga nakapalibot na bansa. Gusto niya na sila'y ikalawa, matatag bilang isang tapat na komunidad ng panampalataya na ikatlo, mamumuhay sa ilalim ng kanyang pamumuno at autoridad. Lahat ay magiging sakop ng kanyang kautusan. Hihirangin ang mga hukom bilang mga administrador ng kautusan at ang mga pari ay upang ituro ko ang mga ito. Ang mga magulang ay gumaganap din ng isang krusyal na papel. Ano nga yung tatlong katayuan na nais ng Diyos para sa kanyang bayan? Una, kakaiba. Ikalawa, matatag. Ikatlo, mamumuhay. Mamumuhay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Muli ay tatlong paghahati. Ang una ay ang mispatim, ang karagdagang mga tuntunin. Ikalawa, pagsakop ng lupang pangako. At ikatlo, ang lex talionis o batas ng paghihiganti. Doon sa una ay dalawang tatalakayin,
ang tuntunin ng tipan at mas maraming kautusan. Sa ikatlo, ang tatalakayin ay ang orihinal na panukala ng Diyos. At doon sa ikatlo ay dalawa pa rin ang tatalakayin, mata sa mata at paghihiganti. Yung unang pagkakahati. At ang ating talata ay Exodo 21:1-7. Ito naman ang mga tuntunin na igagawad mo sa harap nila. Kapag ikaw ay bumili ng isang lalaking alipin na Hebreo, siya ay maglilingkod ng 6 na taon, ngunit sa ikapito ay aalis siyang malaya. Walang pananagutan. Kung siya ay pumasok na mag-isa, siya ay aalis na mag-isa. Kung siya ay pumasok na may asawa, ang kanyang asawa nga ay aalis na kasama niya. Kung siya ay bibigyan ng kanyang amo ng asawa at nagkaanak sa kanya ng mga lalaki o babae, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging sa kanyang amo at siya ay aalis na mag-iisa. Subalit kung maliwanag na sasabihin ng alipin, mahal ko ang aking amo, ang aking asawa, ang aking mga anak, ako'y hindi aalis na malaya, ay dadalhin siya ng kanyang amo sa Diyos, dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang amo ang kanyang tenga ng isang pambutas at siya'y maglilingkod sa kanya habang buhay. Kung ipagbili ng isang lalaki ang kanyang anak na babae bilang isang alipin, hindi siya alis na gaya ng pag-alis ng mga aliping lalaki. Makikita natin dito sa batas na ito ng pag-aalipin ay napakalaki ang kaibahan ng katayuan ng mga alipin sa batas ng Israel. Isang aplikasyon ng kautusan. Sa Sinai, kasama ng pagbibigay ng kanyang kautusan, itinakda ng Diyos ang pundasyon para sa pagtuturo sa kanyang bayan kung paano sa pamagitan ng koneksyon sa kanya, sila'y makapamumuhay ng banal na buhay. Subalit ang mga prinsipyo ng kautusan ay kailangang magamit sa araw-araw na buhay. Kaya binigyan ng Diyos sila ng karagdagang mga kautusan. Ang kung tawagay tuntunin ng tipan. Ito'y ang responsibilidad ng mahukom upang bantayan itong mga batas at upang magamit ang mga ito ng tama. So ang mga napakaraming mga iba't ibang kautusan ay parang suplementaryo doon sa 10 utos. Ito ang magbibigay ng detalye sa 10 utos. Ito'y ang responsibilidad ng mahukom. Ang mga kautusan na tinatawag na mga kahatulan. Ang mga isipan ng taong bayan, binulag at napasama ng pag-aalipin at paganismo ay hindi nahahanda upang lubos na pahalagahan ang malayo ang nararating na mga prinsipyo ng 10 mga tuntunin ng Diyos. Upang ang mga obligasyon ng Dekalogo ay maaring mas ganap na maunawaan at maipatupad, karagdagang mga tuntunin ay naibigay. Naglalarawan at ginagamit ang mga prinsipyo ng 10 utos. Ang mga utos na ito'y tinawag na mga kahatulan, pareho dahil sa nakapaloob ang mga ito sa walang katapusang karunungan at karampatan at dahil ang mga mahistrado ay maghuhukom ayon sa mga ito.
hindi gaya ng 10 utos. Inihatid ng pribado kay Moises at ipaalam niya ang mga ito sa taong bayan. Isang halimbawa mula sa kautusang pang-aalipin. Ang tuntunin ng tipan ay inilarawan sa iba't ibang mga kapitulo. Inisyu ito lahat na mga regulasyon at kautusan upang pigilan ang pagguho ng kasamaan at upang bumuo ng isang maayos na lipunan. Ang mga kautosang pang-alipin ay natatangi at dapat na hindi malilito dahil sa malupit at masamang practice ng moderno at medieval na pang-aalipin. Ang mga aliping Hebreo ay sa totoo lang iniingatan at pinahahalagahan. Kagaya nga ng nakita natin sa talata ay ibang-iba ang mga batas sa Israel tungkol sa pangalipin kaysa sa ginagawa ng sanlibutan. Sa moderno at medieval na mga lipunan, ang mga lingkod at alipin ay pag-aari ng mga may-ari na maaaring gawin ang anumang ninanais nila sa kanila kahit papatayin. Sa kaibahan, ang biblikal na mga batas ay naiibang isinasaayos ang mga bagay. Ang pagkaalipin ay limitado sa 6 na mga taon at sa 7 taon, lahat ng maalipin ay mapapalaya malibang ibig nilang manatili sa kanilang amo. Kailangan din silang bigyan ng kanilang amo ng pahinga kapag Sabat. Nakita natin sa 10 utos na tinitiyak itong kapahingahan na ito at maglalaan para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Bagaman na sa karaniwan sa mundo ay inalis na ang masamang practice ng pangalipin, ang tanong ay ganito: anong mga paraan na ang mga prinsipyo ng pangalipin ay nananating umiiral? Makikita ito sa halimbawa ng pang-aabuso sa mga katulong o kasambahay sa ngayon. Kaya nga, ang isa pang tanong ay, ano ang magagawa natin sa ating limitadong katayuan upang labanan ang mga prinsipyo ng pang-aalipin? Pangalawang pagtatalakay. At ang ating talata ay Exodo 22, 25, 23, talatang 1 at 14. Kung magpautang ka ng salapi sa kanino man sa aking bayan sa dukhang kasama mo, wag mo silang pakitunguhan bilang tagapagpautang. Wag mo siyang papatungan ng tubo. Wag kang magkakalat ng di totoong balita. Wag kang makikipagkapit kamay sa taong masama upang maging isang saksing may masamang hangarin. 3 beses sa bawat taon na magdiriwang ka ng pista para sa akin. Ang pista ng tinapay at walang pampalsa ay iyong ipagdiriwang. Iyong ipagdiriwang ang pista ng pag-aani ng mga unang bunga. Mga batas sa karapatan ng pag-aari. Sa biyaya ng Diyos, tinuruan niya ang mga hukom kung paano pakitunguhan ang tao sa sari-saring sitwasyon tungkol sa mga karapatan ng pag-aari. Ilang mga kaso ng pag-aaral ay inisa-isa. Nagpapahiwatig kung ano ang gagawin kung ang isang toro ay inatake ang toro ng isang kapitbahay.
kung ninakaw ng isang tao ang isang alagang hayop at ipinagbili ito. Kung nanginginain ang mga hayop sa bukid o ubusan ng isa pang may-ari. Kung ang isang kasangkapan na hiniram ay ninakaw mula sa kanya. Kung ang isang upahang hayop ay nasugatan o namatay. Napakalawak ng diskusyon, ano? Iba't ibang mga problema tungkol sa pag-aari. Ang susunod ay mga batas sa relasyon ng tao. Kabilang sa mga kautusan ng Diyos ay mga iba't ibang issue. May mga tiyak na regulasyon laban sa paghamak o pagpapahiya sa tao. Ayaw niya ng anumang uri ng pagsasamantala. Sa kanyang awa, itinutuwid ng Diyos ang makakasalanang inklinasyon ng puso ng tao at pinipigilan ang mga natural na hilig ng tao. Pananatilihing ligtas ang lipunan, aalisin ang masama, at lilinangin ang mabubuting pakikipag-ugnayan sa mga tao. Kailangang maghari ang katarungan at pag-ibig sa lahat ng kilos. Mga batas sa mga kapistahan. Ang Sabat at mga kapistahan ay tungkol sa pagsamba at mga paalala ng krusyal na mga pangyayari sa kasaysayan ng kaligtasan. Buong ingat na pinangasiwaan ang pagsamba dahil ito ang basihan ng teolohikal para sa lahat ng ibang mga gawain. Napakahalaga ng pagsamba. Naitatag ang Sabat sa paglalang, Henesis 2:2-3 at Exodo 20:8 at 11. Ito ang unang bersyon ng 10 utos. Naiugnay sa pagpapalaya ay pagkatubos ng Israel, Deuteronomio 5:12 at 15. Ito naman ang ikalawang bersyon ng 10 utos. At sa isang makapangyarihang paraan ay nakaturo sa pagsamba sa Diyos bilang ating manlalalang at manunubos. At Panginoon din. Marcos 2:27-28. Samantalang merong tatlong krusyal na pagdiriwang na kinakailangang ipagdiwang ng lahat ng Israel bawat taon. Una, ang Paskwa o kapistahan ng walang lebadurang tinapay. Ikalawa, Pentecostes o kapistahan ng ani o ang kapistahan ng mga linggo. 7 linggo pagkatapos ang nakaraang pagdiriwang. Sa gayon, nagpapasimulang 50 araw mamaya. At ikatlo, ang kapistahan ng tabernakulo o mga kubol o ang kapistahan ng pag-aani. So ito ang mga bahagi ng mga batas na binigay sa kanila. At itong mga batas na ito, sapagkat lahat ito ay nakaturo sa darating na Mesyas, ay ito yung sinasabi sa bagong tipan na tumigil na dahil sa krus ng Kalbaryo. Pangalawang pagkakahati, ang pagsakop ng lupang pangako. At ang dating talata ay Exodo 23, 20, 23 at 27 at 28. Aking isinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan.
at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda. Sapagkat ang aking anghel ay hahayo sa unahan mo at dadalhin ka sa mga Amoreo, mga Heteo, mga Perizeo, mga Kananeo, mga Heveo, at sa mga Hebusao, Hebuseo, at aking lilipulin sila. Aking susuguin ang sindak sa unahan mo at lilituhin ko ang buong bayan na iyong paroroonan at aking patatalikurin sa iyo ang lahat ng mga iyong kaaway. Aking susuguin sa unahan mo ang mga putakti na magpapalaya sa Heveo, sa Kananeo at Heteo sa harapan mo. So ito ang orihinal na panukala ng Diyos tungkol sa pagkubkob sa Kanaan. Ang blueprint para sa pananako. Hindi layon ng Diyos para sa mga Israelita na lumaban para sa kanilang bagong teritoryo. Ito'y ibibigay sa kanila. Ito'y naipangako kay Abraham, Isaac at Jacob at dapat matanggap bilang tanging regalo ng Diyos sa Israel. Ibig sabihin ay wala silang gagawin kundi pasukin ng Kanaan at tirhan ang bayan nito. Ang Diyos ang magpapaalis sa mga paganong ito. Ang modelo para sa pananakop ng lupang pangako ay pinakita sa panahon ng pagtawid sa dagat na pula. Nakipaglaban ang Diyos para sa kanyang bayan at binigyan sila ng lubusang tagumpay sa mga nagpapanukala upang patayin sila. Ang mga Ehipsyo ay natalo dahil ang Panginoon ay mahimalang na magitan. Kaya yung nangyari sa pagtawid sa dagat na pula ay ang modelo, ang halimbawa ng gagawin niya para sa Israel pagpasok nila sa Kanaan. Katulad sa panahon ng Asiryanong haring Senakherib, tinalo rin ng Diyos ang malawak, may mabigat na kagamitan at mahusay na sinanay na Asiryanong army. Subalit hindi kinakailangan ng Israel na lumaban. Ipinagkaloob ng Diyos ang tagumpay dahil pinaniwalaan ng Haring Hesekias ang salita ng Diyos na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng propetang Isaias. Ang paraan ng pananakop ng Diyos. Ipinabatid ng Diyos kay Abraham na ang lupang pangako ay hindi agad ibibigay sa kanyang inapo, kundi pagkatapos lang ng 400 taon. Bakit? Ang dahilan ay nakaugnay sa kasamaan ng mga naninirahan sa lupain ng Kanaan. Buong awang gumawa ang Diyos sa mga taong iyon at binigyan sila ng isa pang panahon ng biyaya upang magsisi. Biro niyo, ang haba ng pasensya ng Panginoon sa kanila, 400 taon. Gayunman, nagpatuloy sila sa kanilang rebelyon laban sa Diyos at kanyang mga prinsipyo. Kaya nang ang kasamaan ng mga bansang iyon ay kumpleto, handa na ang Diyos upang ibigay ang kanilang teritoryo sa mga Hebreo bilang isang bagong sariling bayan. At saka, ipinangako ng Diyos na itataboy niya palabas ang mga bansa na una sa Israel sa pamagitan ng dalawang di karaniwang subalit napaka-epektibong mga paraan. Una, sa pagpapadala ng sindak at takot
sa masasamang mga bansa. At ikalawa, sa pamagitan ng mga putakti na magtataboy sa mga taong bayan papalayo. Bago dumating ang mga Israelita sa bagong teritoryo, ang lugar ay lalayasan ng kanilang mga kaaway at tatalikod at tatakbo. Nangunguna si Kristo sa pananakop na ito. Ang krusyal na papel sa pananakop ng lupang pangako ay ginampanan ng anghel ng Diyos. Itong mensahero ay si Kristo na gumabay sa Israel, sumakop sa mga teritoryo at iningatan sila. Siya ang haligi ng ulap na gumagabay sa kanila sa araw at ang haligi ng apoy sa gabi. Kailangang maingat na pansinin ng Israel at makinig sa kanya dahil meron siyang banal na autoridad. Ang pagsuway sa kalooban ng Diyos at kawalan ng paniniwala sa kanyang pagiging leader ay kukumplikahin ang kanilang pagsulong. Ang tanong ay ganito: anong itinuturo sa atin tungkol sa biyaya ng Diyos ng ideya ng pagbibigay ng Diyos sa mga pagano ng maraming taon upang baguhin ang kanilang mga paraan? Ito ang pagpapakita ng napakahabang pagtitiis o pasensya ng Diyos sa mga pagano sapagkat mahal niya ang mga ito at gustong silang dalhin sa kaligtasan ng Diyos. Isa pang tanong, at tungkol din sa limitasyon ng biyaya para sa mga tumatangging tanggapin ito, kahit na napakahaba ng pasensya ng Diyos, darating at darating ang katapat sa mga tumatanggi na tanggapin ito. At ang limitasyon ay wala naman talaga sa Diyos. Ang limitasyon ay sa tao pag narating na nila na hindi na sila tatanggap. Pangatlong pagkakahati, ang lex talionis o batas ng paghiganti. Exodo 21:23 hanggang 25. Subalit kung may anumang pinsalang sumunod, magbibigay ka nga ng buhay para sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, at paso sa paso, sugat sa sugat, hagupit sa hagupit. Mga tradisyon ng tao. Sa sermon sa bundok, sinipin ni Jesucristo ang mga talata mula sa lupang tipan, mga talata na tiyak na pamilyar sa mga tao. Gayunman, nagsasalita siya laban sa kasalukuyang interpretasyon ng mga rabi na sa paglipas ng mga daang taon ay lumayo mula sa orihinal na layunin ng mga kautusang ito. Sa ibang salita, hindi lang itinago ng tradisyon ng tao ang layunin ng salita ng Diyos, kundi sa ilang kaso ay pinasama ang kanilang layunin at mga kahulugan. Bilang halimbawa nito ay isipin ang mga regulasyon ng Sabat at ang nagawa sa kautusan ng Sabat sa pagsisikap ng mga Hudyo na huwag malabag ang araw ng Sabat ay naglagay sila ng napakaraming iba't ibang mga kautusan kung ano ang hindi dapat sa araw ng Sabat. Isa sa mga nakatutuwang kautusan ay sa araw ng Sabat ay hindi magdadala ng
ng pamahid. Pag may sipong ka, anong pamamahid mo? Yung iba ay yung manggas ng damit nila. Pero mayroong palusot diyan. Yung kanilang panyo na hindi pwedeng dalhin sa araw ng Sabat ay itatahi nila sa kanilang damit. Di bahagi na ng damit nila at dala-dala na nila. Pwede nang ipahid sa dapat pahiran. Natatawa tayo ngayon sa mga kautusang ganito. Ngunit yan ay totoo ng panahon ng Panginoong Hesus. Sa pamagitan ng kanyang mga salita, isinauli ni Hesus ang orihinal na kahulugan nitong mga kautusan. Di ba? Sinabi niya na mabuti, tama ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Sa bundok ng pinagpala sa pamagitan ng pagturo sa kanyang mga tagapagkinig, pabalik sa orihinal na pakay ng mga talata at kahulugan, naghahangad si Jesus na ituwid ang ilan sa mga maling interpretasyon. Personal na paghihiganti. Ang talata mula sa Exodo 21:24 na nagsasalita tungkol sa mga mata sa mata, ngipin sa ngipin, ay sinipi sa Mateo 5:38. Narinig ninyo, ngunit sinasabi ko, tinutuwid niya yung mga narinig ng mga Israelita sa mga relihiyosong leader. Pero ito ang sinasabi ko na kaiba sa narinig niyo. Iyon ang kanyang pagtutuwid. At tumutukoy sa lex talionis, ang tinatawag na batas ng paghiganti. Ginagamit din ang talatang ito sa ibang lugar sa Biblia. Halimbawa ay Levitico 24:20 at Deuteronomio 19:21. Ang orihinal na pakay nitong kautusan ay binuo laban sa anumang personal na paghihiganti. Ito ang esensya ng kautusan. Ang paghihiganti ay wala doon sa taong nakatanggap ng kasamaan. Ito'y upang pigilan ang mga away sa dugo o paghihiganti na wala munang imbestigasyon. Ang pinsala ay kailangan suriin ng mga hukom at pagkatapos isang nararapat na kabayaran ng pera ay napatunayan at mabayaran. So, kung may kaso ng pagpatay, ay aalamin muna ang mga sirkumstansya. Ito ba ay sinadyang patayin o aksidenteng napatay? Hindi yung gaganti na lamang ang mga kaanak ng pinatay. Ang practice na ito'y nagawa upang pigilan ang taong bayan mula sa pagkuha ng batas sa sarili nilang mga kamay. Sabi sa Roma 12:19, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang katarungan ay gagawin, subalit kailangan itong gawin ayon sa kautusan ng Diyos. Ang tunay na motibo. Si Jesucristo na nagbigay nitong mga sosyal na kautusan kay Moises ay alam ang layunin nitong kautusan. Dahil doon, magagamit niya ito sa isang walang pinapanigang paraan ayon sa orihinal nitong pakay. Ang motibo sa likod nito ay upang magdala ng katarungan at pagkakasundo at upang isauli ang kapayapaan. May maaaring magpaliwanag na sa isang kaisipan, ang katarungan ay nagpapahiwatig ng isang uri ng paghihiganti. Ang marapat na aplikasyon ng mga kautusang ito ay parang isang pagtatangka upang hanapin ang tamang
balanse sa pagitan ng mga ideya ng katarungan at paghihiganti. Ang tanong kung gayon ay, paano na ang kaalaman na isang araw ang katarungan ay darating ay tutulungan kang pakitunguhan ang kawalang katarungan na nakikita mo ngayon dito sa mundo? Ang kaisipan na darating at darating ang katarungan ay magbibigay sa iyo ng pag-asa kapag ka nakaranas ka ng kawalang katarungan sa iyong sariling buhay. Pangalawang pagtatalakay, paghihiganti. Deuteronomio 32:35. Ang paghihiganti ay akin at ang gantimpala sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang kapahamakan ay malapit na, at ang mga bagay na darating sa kanila ay nagmamadali. Inuulit yung isipan na ang Diyos ang gaganti, hindi ang tao. Ang papel ng mga hukom. Hanggang dalhin ng Panginoon ang katarungan sa kulang ngayon, tungkulin ng mahukom sa matandang Israel na ipatupad ang batas at upang matukoy ang isang nararapat na parusa kapag nangyari ang pinsala o kapahamakan. Subalit kailangan muna nila ang katotohanan, kaya nga may investigasyon para malaman ang totoong nangyari. Ang problema ay ang mga tagapagturo ng kautusan sa panahon ni Kristo na ginamit itong kautusan sa isang paraan na nagbukas sa pintuan para sa personal na paghihiganti. Imbis na mahadlangan yung personal na paghihiganti, ay lalo pa ngang naipatindi ang isipang ito na paghiganti. Sa paggawa ng ganito, ang prinsipyo ay wala na sa konteksto nito at ang inisyal na layunin ay nakaligtaan. Ano nga yung layunin? Napalabasin ang katarungan. Katarungan para sa biktima, katarungan sa nakagawa. Dahil dito, pinagtatanggol nila ang talagang ipinagbabawal ng kautusan. Ang pagpapasama ng katarungan. Si Jesus ay hindi laban sa prinsipyo ng gantimpala at parusa. Ang katarungan ay isang bagay ng prinsipyo. Ito'y isang krusyal na bahagi ng buhay. Gayunman, walang individual ang kukunin ang papel ng hukom, urado, at berdugo sa kanilang sarili. Gaanong kadali para sa atin na pasamain ang katarungan. Hindi para sa atin ang gantihan ang pinsala. Kung may kasamaan ay patutungkulan. Ito'y dapat gampanan ng isang walang pinanigang korte. Ito'y ang gawain ng mga hukom. Ang malaking problema, siyempre, ay ang mga korte at hukom na nabibili. Kawalan ng katarungan ang mangyayari. Ang kasakdalan ng Diyos. Sa kontekstong ito'y sinasabi sa atin ni Jesus na maging kasing sakdal gaya ng ating Ama sa Langit ay sakdal. Paano maaari tayong maging gayong sakdal gaya ng Diyos mismo? Ang hindi makasariling pag-ibig ay ang pangkalahatang katangian ng Diyos. Tinuturuan niya ang kanyang mga tagasunod na kung paano ibigin ang kanilang mga kaaway
at manalangin para sa mga umuusig sa kanila. Pag ginawa natin ito ay nagkakaroon tayo ng karakter ng Diyos at ang ating kilos ay sakdal gaya ng kanyang kasakdalan. Ang tunay na kasakdalan ay ang umibig, ang maging mapagpatawad at maging maawain kahit sa mga hindi marapat dito. Itong prinsipyo at ang mga kilos na umaakay dito ay kung ano ang kahulugan ng isinasalamin ang karakter ng Diyos. May isa pang tanong, ano ang paraan kung saan araw-araw ay maaring matutunan nating umibig sa paraan ng inuutos sa atin? Yung umibig na katulad ng pag-ibig ng Ama. Bakit lagi itong kasangkot ng kamatayan sa sarili? Dahil ang sarili na pumipigil sa atin na ibigin ang kapwa, lalo na ang mga kaaway. Dahil tayo'y nabubuhay sa teritoryo ng ating kaaway, hindi katakataka na maaari tayong masaktan sa tunay na buhay sa pamagitan ng kanyang mahusay at mapanlinlang na mga pakana. Sino na sa kalagitnaan natin ang hindi nakaranas ng kirot at pagdurusa? Lahat ay naging dahilan ng kasalanan at ang makasalanang nagkasalang daigdig kung saan tayo nabubuhay. Ito'y bahagi lang ng buhay ngayon. Sa kasamaang palad, gayunman, binibigyan tayo ng kapangyarihan upang makakaya. Makatitiis natin yan, maharap natin yan. Bakit? May kapangyarihan mula sa Diyos para gawin natin ito. Talagang napakabuti ng Diyos. Kung ano ang kinakailangan natin ng mabuhay na maayos ay ipagkakaloob niya. Amen. Ang dalangin ko para sa iyo, sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang tagabigay ng kautusan, dalangin kong ang natutunan mo sa linggong ito tungkol sa mga kautusang ibinigay niya na nagpapakita sa iyo ng kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa lahat natin ay umaakit sa iyo na mas maging malapit sa Kanya. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell para kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.